Hi, MJ! Hi po. Ayan, MJ, welcome sa ating programa. MJ, dire-diretso na tayo sa ating Usapan Love. Anong dahilan at napatawag ka sa Usapang LDR? Hingi ko lang rin po sana talaga yung advice niyo kasi paano ko ba i-share ito? Parang baka ako ma-judge kasi ng mga nakikinig sa atin eh. Pero, But anyway, MJ, heads up lang tayo, no? People will say whatever they feel like saying kasi, of course, we are airing this publicly. So, I just want you to grow a thick skin on this one. Kailangan hindi tayo balat sibuyas dito. Kasi, syempre, MJ, they are coming from their own perspective dahil nga ginawa natin siyang public. Syempre, may mga masasabi silang mga bagay na you can either take it or you can refuse to take it. Nasa sa'yo yon. But all I'm asking is for this moment, sa pag-uusap nating dalawa, you listen to me and you listen to me only. And then, whatever I say, MJ, may it be harsh, may it be blunt, may it be frank, rest assured, it's the truth. And I just want you to be better. Clear? yes. Yes. Okay, sige. Diretso na tayo, MJ, sa pag-uusapan natin, love. Anong gusto mo? Okay po. Sige po. Bali, actually po, meron po akong naging nakilala na lalaki since 2013. Sa Facebook ko lang din po siya nakilala, but we have the same place. Isa lang po yung lugar namin. Pero actually, hindi ko siya talaga kilala, but some of my relatives kilala siya. Then, inad niya ako sa FB, 2013. Nung nakilala ko siya, alam ko na meron na siyang kinakasama. I mean, meron siyang GF, meron silang may anak sila, but hindi sila kasal. But that time, hindi ko naman po inasahan na yun na, mapapamahal ako sa kanya, na ganito, ganyan. Tumagal kami ng 5 years since last week lang po talaga yung huli naming pag-uusap. So, ang nangyari po, nagkasama kami sa Pinas, bali, twice na kaming nagkasama. Nung vacation namin last 2015 and then last year lang po 2017. Nagsama kami sa isang bahay for 6 months. Pero Pero sila pa rin nun? I mean, sila pa rin yung GF niya or yung mother? Ang nangyari po kasi, nung time na nalaman kong sila, willing naman po talaga akong hindi na ituloy kung ano man po yung ano sa amin, kung ano man po yung meron sa amin. Kasi may anak rin po ako sa una. Kumbaga, iniisip ko rin po yung kalagayan ng ano, alam ko po yung pakiramdam ng ano. Pero ang nangyari po talaga is, dun nga po para akong naniniwala sa karma. Kasi lahat po ng ginawa ko dun sa una niya is bumalik sa akin po lahat. Triple pa po yung sakit, triple yung balik na nangyari sa akin. Kasi this guy, binigay ko po yung lahat. As in, Wait lang, how many years kayong naging together na sila pa nung mommy ng child niya? bali ano lang po, nung ulit ka po ulit. Nawawala Ilang years talaga. kayong dalawa nagstay together? Or sige, to put it Months lang bluntly. po, months lang po. So, paano sila naghiwalay? Paano siya solely napunta lang sa'yo? Bali, ano po, ganito po yun kasi nung di ba nga po nakilala ko, nas nalaman ko na meron sila na ganito, ganyan. So, nung sabi ko na stop na namin, tigil na, hindi naman po nangyari, hindi rin po siya kinulit niya pa rin ako, ganito, ganyan. Hanggang sa nung nagkaroon na ako ng mas mahabang oras na nakakausap siya hanggang sa parang nawili na po ako lagi siyang kausapin, siya yung lagi kong kausap, ganito, ganyan. That time na dumadaing na siya sa akin, dumadaing na sa akin ng mga problema, nagkukwento na siya na kesyo ganito, ganyan. Hanggang sa dumating na ako sa point na nagbigay na ako ng tulong pinansyal. First time kong nagbigay ng tulong pinansyal sa kanya kasi sabi niya sa akin, hindi daw siya maintindihan nung ex niya, hindi daw siya maintindihan ng babae kasi hinihingi niya yung favor na hindi mo na siya magpapadala, kesyo ganito, ganyan. O, paano sila naghiwalay, ate? Just to make it clear, kasi yun yung tanong ko eh. Tinanong kita how many months you've stayed with him na sila pa nung jowa niya. Tapos, paano sila nag-break? Yung breakup ba, masasabi ba nating tungkol sa'yo kasi to? Nahuli ka ba? Ano? Yes, parang ako po yung naging dahilan talaga ng paghiwalay nila kasi nalaman po ng babae yung tungkol sa amin. Okay. Nalaman po ng babae yung tungkol sa amin and then
Yun nga po, parang ang nangyari nung malaman ng babae, hindi napigil yung babae, pinahiya ako sa sa FB. Ako po yung naging dahilan talaga ng paghiwalay nila. Kasi ang ginawa po nung guy, at ginawa po nitong lalaki, parang sa nangyaring ginawa niyang pagpapahiya, pinanindigan niya ako. Pinanindigan niya kung ano yung nangyari na ako yung pinili niya. Ganun po yung nangyari. Ngayon po, di okay na po na parang wala na, ako na yung nandyan, ako na yung hanggang sa nangyari po na umuwi na kami, nagkasama na kami last year, yung nagkasama kami sa isang bubong for half years, for 6 months. Ang nangyari po, punong-puno ng pangarap, pero po yung pong last 2013 to 15 na nasa ibang bansa ako, tapos nasa Saudi siya, meron po kaming naging parang nabuong pangarap. Nakapagpaayos po kami ng bahay. Even though hindi kasal, tumulong ako sa kanya. Lahat ng pangangailangan niya na ibigay ko. Lahat, Akira. Dahan-dahanin natin ha. So officially naghiwalay silang dalawa because of you. Ang ginawa ni ate ay pinahiya ka in public, ganyan na that's Yes what po. she did. Kumbaga, yun yung ganti niya sa'yo. She called you names, of course. So, dahil nga ganun na yung nangyari sa'yo, what your guy did ay pinili ka na over her. Simula ba nun, never na siya nagkaroon ng contact with his wife? Okay. Meron po. Pero hindi po ako doon. Hindi po ako nag-assume na kahit ng okay lang po, parang tinanggap po. Kasi may anak po sila eh. Kumbaga, hinayaan po lang po kung ano. Kaya lang Pero po, tumahimik na si girl. Opo. Actually po, naging kaibigan ko na ngayon yung babae. Okay. Siya Tapos, ngayon Tapos, years after it or months after it, nung naging okay na lahat, nagsettle down na lahat, you chose na pagbalik mo dito ng Pinas, nagsama kayong dalawa, nag-create kayo ng bahay, ganyan. Kumbaga, financially, you supported this guy. Bakit? Asan na yung kinikita niya? Opo. Yun nga po, bali parang ka po kami kasi na malaki po talaga yung nagastos sa bahay. Parang nagtulong po kami. Tumutulong din kasi siya sa magulang niya, din ako po sa magulang ko. But nangyari po is almost lahat ng kinita namin pareho is napunta doon. And then, but ewan ko kung paano pong wala ring nangyari sa mga kinita niya. But I know na nandun din yun sa bahay kasi halos dalawa lang naman po kami, hindi rin naman po kalakihan yung sahod namin, pero ginawa namin yung best namin para maayos yun. Ang nangyari po ngayon, ang problema is yung karma, is yung balik sa akin. Talagang ang hirap-hirap po. Parang, Bakit? Ano nangyari? After how many years kayo nagsama ang dalawa? half year po kami nagsama, pero doon po sa long distance relationship namin dalawa na almost 3 years kaming magkahiwalay, hindi po naputol yung communication namin. Tuloy-tuloy halos araw-araw. Ang nangyari po nung pagka-uwi namin, umalis ako last December, naiwan ko siya doon. Ngayon, nung maiwan ko siya doon, nalaman ko, marami na pong nakakapagsabi sa akin na meron. Alam ko pong babaero, babaero po kasi talaga siya. Okay. Ilan taon nga uli kayo? Long distance relationship po kami. Ilang taon in the totality of your relationship with this guy? How many years have you been together? 5 years po. 5 years. How many years in the making yung bahay? 2 years. 2 years. How many years kayong LDR? 3 years. How many years siya nag-cheat sa loob ng 5 taon? Simula nung magkalayo kami. But So, 3. Yes. Then nung umalis uli ako, nung nag-ibang bansa uli ako, doon na yung point na yung huling-huli na siya. As in, may ebidensya na, nakita ko na, kumbaga, andyan na, kitang-kita ng dalawang mata ko, pero hindi ako bumitaw. Pilit ko pa rin inintindi, tinanggap ko na dalawa What kami. do you mean? In action sila, ganun? Yes, meron po silang picture. Picture. Na? Yes, actually, parang yung picture nila na hindi naman dapat makita ng kahit sino. Hindi naman po nude, pero
Alam mo yung nagkikiss po sila tapos something na actually po, yung pong nangyaring yun, may nakapagsabi na sa akin, may nakakita nga daw na ganito, ganyan. Hindi naman po ako naniwala kasi mas pinaniwala Ano ko siya. yung ganito, ganyan? Na may nakapagsabi po na may nakakakita na nga po daw dun sa guy na may kasamang ibang babae na nagpunta daw dun sa sa bahay ng babae mismo. Actually po yung babae niya is meron ding asawa at may anak. Yung inano niya sa akin. Ngayon po, ang nangyayari kasi sa aming dalawa, babalik siya sa akin after 1 week, 2 days, 3 days, hindi na naman kami okay. Yung alam po ba yung pabalik-balik siya na pag... Tapos, dito teka lang lang kanina- MJ, hindi kasi tayo pwedeng magkwentuhan na kada ano, hindi mo Sorry. pwedeng putulin eh. You breathe muna. You breathe. Walang taxi, walang humahabol sa'yo. There's no rush in telling this story. I just want you to calm down. You're just telling your story to me. You're just confiding with a friend. So calm down. Kalma ka na unti. You don't need to rush things up. Wala naman akong oras. Hindi naman to flip top. Wala tong time. So just calm yourself down. Kapag okay ka na, tell me, and then I'll start questioning. Okay ka na? Kalmado na? Sige po, opo. Ayan. So, repeatedly mo siyang nahuhuli na nagkakaroon ng iba. But you never stop forgiving. Yes. Hindi, you never Yes. stop accepting him back. Siguro, Yes. I won't ask why. The reason is love. So, itong bahay na to, it's a conjugal, even if hindi kayo kasal, it's a shared property. Tama? Opo. Sinong tumitira sa bahay na yon? Pareho kayong Magulang nasa niya abroad? Magulang niya. Magulang niya po. Okay. Tapos, itong lalaking to, up until now, magkalayo pa rin kayo? Opo. Nasa, Bali, nasa ibang bansa po siya. Bali, ako rin po yung lahat ng tumulong sa kanya para makabalik siya sa ibang bansa. okay. So, kung tutuusin, marami siyang utang na loob sa'yo. Eh, bakit pinayagan mo pa siyang ibang bansa kung alam mo naman kung anong nangyayari sa kanya kapag malayo siya sa'yo? Nung nga pong naiwan ko siya noon sa Pinas, bali nauna po kasi talaga akong umalis sa kanya. Nung magkasama kami, inaayos namin yung papers niya paalis. Pero ako po talagang yung paalis na ako. So alam ko kung mauuna ako. Ngayon naiwan ko siya doon. Doon nung maiwan ko siya, nangyari lahat yung hindi dapat. Since na mangyari po yun, nasira na lahat. Nasira na yun sa amin. Ngayon, yung babaeng yun, ako sino man inano niya, yan yung ano niya ngayon. Actually, kanina nga lang po inilabas niya yan sa yung hindi na po niya inisip na makikita ko na samantalang last Thursday lang po magkausap kami. Sinasabi niya pa sa akin na ganito, ganyan. Gusto daw niyang ayusin yung sa amin. Gusto na So, daw niyang nagpo-post magbago. siya about this girl. Opo. So, Nilalabas. out in the open niya na meron siyang kabit? Hindi ko po masabing kapit kasi hindi naman po talaga kami mag-asawa. Kahit na. I mean, out in the open niya na he's cheating on you? Yes, opo. Hindi na rin po kasi, actually po, hindi ko po alam kung ako po talaga din yung may kasalanan eh. Nung po kasing nalaman ko yung about sa Igor, kinausap niya po ako agad. Ang sabi niya sa akin, nagmamakaawa ako sa iyo, huwag mong ilalabas, sa atin na lang yan. Kasi kapag inilabas mo yan, tayo lang din yung masisira, tayo lang din yung tayo lang din yung masisira sa tao. Ang nangyari po, sobrang-sobra na po yung galit ko. Kasi, yun po talaga You posted it on Facebook. Yes po. Nung makuha ko yung, kasi may nag-ano lang po talaga sa akin yan eh, may nagpasa lang. Sabi lang sa akin na meron daw po siyang sasabihin, na ganito nga to po daw. Tapos yun ipinasa na sa akin. Pero noon pa po, may kutob na po talaga ako about dun sa kanila. Wala lang So, po ang talaga ginagawa ako niya ngayon, lahat ng mga cheating escapades niya, ipinopost niya na sa Facebook. Ito pong babae na to, ipinost niya kasi po nga, sabi, nilabas niya, gawa po nga ng, ako po yung naunang maglabas nung litrato.
Mm. Ipinasak po yun talaga doon sa pinakang asawa. If you ng keep on babae. hurting each other more and more so, and now publicly shaming each other through Facebook, bakit hindi ka pa mag-give up na lang, ate? This kind of relationship is not fixable anymore. Hindi na to mafi-fix kung ganyan na kayo ka-blunt sa pagpapahiya nyo sa isa't isa. Technically, you don't have any respect for each other anymore. It's impossible na meron pang love. Kung meron man, it's because of the years you've been together, or worse, baka ikaw na lang. Third, what's left with your reputation as a couple and as people if you publicly shamed each other instead of talk about things? Though I get it, nauna ka, I get it. Medyo kasalanan mo nga yun kasi nilagay mo siya out in the open. It's something that should be shared by the both of you, should be fixed by the both of you. Siguro nga out of hatred, out of anger, napuno ka na, then you just decided to post it on Facebook, but it doesn't make it right. It's wrong talaga, MJ, kahit anong gawin natin. Pero, you doing those things shouldn't be a fault in your side kasi you were forced by him. Kasi yung ginagawa niya ay repeated offense. So you see the cycle in here, MJ. Nakikita mo ba yung sirkulo dito? He'll just keep on pushing you away. He'll just keep on pushing you to do stupid things that you don't want to do. Destroying yourself, destroying your reputation, destroying your dignity as a woman, as a girlfriend. So why do you keep, or why will you keep on letting this guy destroy you even more? Bakit hindi mo na lang siya pakawalan? Masyado na siyang toxic maging boyfriend. It's one thing that you cheat. Maraming beses. Then try again. Then try again, MJ. For that house, you start with that one, hire an attorney. Sabihin mo sa kanya, paano ko po maseseparate yung shared naming property? We are just boyfriend and girlfriend. We did something stupid thinking that we'll end up together forever. Kasi may anak na ako, tapos siya ay may anak na rin. I thought we were two consenting adults, old enough and mature enough to build a house together and plan for our future. I'm wrong, attorney. So, how can I fix this? Paano ko po mapaghihiwalay yung rights namin sa bahay na to? Paano po ba gagawin namin para makuha ko yung pera ko dito sa bahay na to? Now, yung perang ginastos mo sa kanya, yung perang binigay mo sa kanya for him to have everything na meron siya ngayon, sulat mo na lang yan sa hangin. It wasn't an utang. It was a gift. It was given by you to him. So, wag ka nang umasa na babayaran niya yan, babalikan niya yan. You did it out of love. You gave it to him. You helped him. So, wag ka nang umasang may babalik pa sa'yo ni Cinco. Pero itong bahay na to, you have a chance na mabalik sa'yo yung kahit papano ginastos mo sa bahay na to. Or even more so, you can fight for the right ng bahay na to kung gusto mo talaga tong bahay. You can start with that. Kasi that one, makikita mo ng in action eh. Yung pagsisevere mo ng contact with this guy. Dito makikita mo na in action yung sarili mo na may will ka na talaga to move away from this guy. Pero yung sinasabi mong sinubukan ko na po how many times but I love him, isang sorry niya lang, bumibigay ako. MJ, that's stupid eh. I'm so sorry but I cannot find any other words for it than stupidity. Diba, itong lalaking to na paulit-ulit mag-cheat sa'yo, if you'll forgive him, he'll just do it again. Kasi hindi naman siya takot na saktan ka eh. Lalo pa ngayon, meron siyang motivation, a different one, a huge one, revenge, to get back at you. Ngayon kasi yung pain na ginagawa sa'yo, MJ, intentional na. Before, it was unintentional. Marupok lang talaga siya. Pwede siyang makalusot doon. But this time around, publicly acknowledging na he is cheating on you, publicly posting about his newest victim. MJ, that's intentionally disrespectful sa'yo. Kung dati makakalusot pa yung rupok eh.
Makakalusot pa yung lalaki lang ako eh. Baka pwede pang pagbigyan. Nalulungkot lang ako eh. Baka pwede pa eh. Pero ngayon hindi na eh. He is aware that you are aware that this girl does exist. And yet, he's not stopping himself nor discreetly enjoying it. He's posting it on Facebook. Willing to let everybody know na he is with someone else while he is on a relationship with you. So hanggang saang extent pa ng pagpapahiya yung gusto mong gawin sa'yo ng lalaking to? Nagawa na sa'yo to before you guys even started being together by his own wife. Opo. Ginawa na yun sa'yo. Publicly shamed ka na because of it. Yet another one like this. How many more do you want? MJ, you are not just trying to salvage your own name. Try to salvage the name of your kid as well. May anak ka, MJ, you are a mom. Anything na dungis na napupunta sa pangalan mo, namamana ng anak mo. So, if wala ka ng respect sa sarili mo because you are letting other people like this trash disrespect you, then look at your child. Try to have some respect para sa kanya. Give him a life that he won't be ashamed na apelyido niya, yung apelyido mo na dinudungisan ng iba. Give him or her the respect na i-claim ka as nanay niya. Kasi you did nothing wrong bilang isang ina. And yet you are being judged as a woman in totality because of this guy. So kung hindi ka naaawa sa sarili mong reputasyon, maawa ka sa reputasyon ng anak mo because of it. Naiintindihan mo ko, MJ? On a scale of 1 to 10, tatanungin kita, gaano kawasak yung relationship ninyo? Sirang-sira na po kasi kahit anong pilit ayusin. Then why stay? Hindi na talaga. Hindi ko nga po alam kung bakit. MJ, ganito, no? The only way that we can both move on, you can benefit from this talk, is if you listen to me. Get an attorney. Talk to that attorney. Gumamit ka ng saved money mo if ever. Or kumonsult ka kung mayroong mga friends yung may friends na attorney, yung mga friends mo na loyal sa'yo. Tanungin mo. Kung pwedeng magtanong kung paano paghihiwalayin yung properties na nakapangalan sa inyong dalawa. Doon ka magsimula, MJ. At pagdating dyan sa lalaking yan, he doesn't need any closure anymore. That's something he does not deserve. Just block him sa every avenue na meron ka towards him. Tas bilang bigay respeto sa mga magulang niya, sabihin mo na din sa magulang niya, ikaw na itupawag sa Pinas na nay, tay, or whatever it is na tinatawag mo sa kanila, tito, tita, pasensya na po kayo pero naghiwalay na po kaming dalawa. Ngayon, alam ko po yung bahay na yan, nakapangalan po sa aming dalawa, pero wag po kayong mag-alala. Tatanong po ako sa attorney kung paano po yung gagawin ko. Kasi hindi po pwedeng sa akin mapunta yan kasi may pera dyan yung anak nyo. Hindi naman po pwedeng mapunta lang yan sa kanya dahil meron din po akong pera dyan. Pasensya na po kayo pero this time po, gagawin na po namin. Matagal na po kaming may problema. Di lang po namin ina-acknowledge. Tinatry lang po namin ayusin pero ngayon talaga hindi na po talaga kaya. Gets mo ko, MJ? Opo. You are too broken to continue. You are too wrecked to try it again. Just try a different path. Sabi nilang ganyan kapag nakadaan ka daw sa isang stormy na lugar, gather ka lang ng strength mo, then try it again. But maybe the reason why hindi ka makalagpas-lagpas sa path na to at hindi ka hinahayaang lumagpas ng storm sa path na to is because this path is all wrong. You should try another path. And maybe this is life telling you, stop fighting the inevitable. Once a man like this started choosing another girl, another new prospect over his own family, then this guy won't stop.
if the image or yung vision ng kids niya hindi na nakatulong para pigilan siyang mangbabae, paano mo naman naisip na hindi niya yun gagawin sa'yo? Eh wala pa naman kayo anak. Gets mo ko, MJ? Opo, yun na nga po din. Nagawa niya sa una, nagawa niya sa akin. Hindi ko lang po talaga inasahan na magagawa niya. Well, sabihin na natin, MJ, no, nagawa na. Tapos na siya. Let's not dwell on the past anymore. Maybe it's time for you to help yourself out. 'Di ba? Tulungan mo naman yung sarili mo this time around. You can cry all you Tapos want. nga po, nangyari talaga sa akin. Huwag mo na lang kasi i-beat yourself up. Huwag mo na lang kasing, alam mo yun, saksakin ng kutsilyo yung sarili mo by saying, karma to sa akin, karma to sa'yo. Just stop doing that to yourself. Hindi sa kinarma ka. Oo, mali yung ginawa mo before, I understand it. But you tried to be better. Sa lahat ng alam mong paraan, trinay mong bumawi. Sabi mo nga, di ba, naging friends nga kayo nung ex-wife niya. Kumbaga, you were willing in any way you can to right the wrongs or mistake you have done. But like what I said, what's done is done. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mababalik yung pagkakataon para itama ulit yun. So instead of dwelling on the past and telling yourself na karma to sa akin, masama kasi yung ugali ko, even if no one deserves to undergo sa ganyan kademonyong klase ng partner. Gets mo ko, MJ? Opo. Just let the guy go. Wala naman ikaw mapapala sa kanya eh. Kung ganyan siya na kinakailangan niya pa na ibang tao para magkaroon ng trabaho, then that guy is good for nothing. Bilang lang siya ng ilang taon with this girl, bankrupt na naman siya. Wala na naman siyang pera. Wala na naman siyang pamilya. Balik na naman siya mag-isa, hanap na naman siya ng bago. It's gonna be a lonely cycle in his life. He'll end up with everybody hating him. That's a life you don't wanna be in. So change your course and let go of this guy. Gets mo ko? Opo. MJ, kung meron kang gustong sabihin dito sa lalaking to nga, pinagbuhusan mo ng lahat, binigyan mo ng atensyon, binigyan mo ng pagmamahal, sabihin man natin nakuha mo siya sa masamang paraan, nakuha mo siya sa hindi magandang simula, still you gave it your best para itama yung mga mali. Yun nga lang kasi talaga kapag ang isang bagay ay sinimulan ng mali kahit kailan, hindi siya matatapos ng tama. Anong gusto mong sabihin dito kay ex-boyfriend? Kung nakikinig ka man kayo. Simula't simula, alam po yun, lagi ko sinasabi sa'yo na wala akong ibang hilangan. Wala akong ibang gusto kundi ang maging okay. Kundi ang maging masaya ka. Kung ano man yung lahat ng naitulong at nagawa ko para sa'yo. Hindi ko na yun para kunin o ano pa man. Ang mahalaga ngayon, nakatulong ako. Ngayon na yun, bahala. Kung sa paanong paraan, ako pasasalamatan. Kung ano man din po yung nagawa ko, ano man yung nagawa ko sa'yo. Sorry. Kahit anong sakit na pinaharanas mo sa akin. Napatawad na rin kita. Pero yung sakit, ang hirap palisin. Ayoko magtanim ng sama ng loob o galit sa'yo. Dahil alam kong hindi ako palalayain ng sakit na to kung gagawin ko yun. Gusto ko pa rin maging masaya ka kung saan ka man ngayon ko o sino man yan gusto mo. Lagi ko sinasabi sa iyo, kaligayahan mo yung una kong hinahangad bago sa akin. Alam mo kung gaano kita minahal, pinahalagahan, inalagaan. Pinriority kita kaya tayo umabot sa ganito. Alam mo, wala akong tinira kahit konti.
Ganoon kasakit yung nagawa mo para sa akin. Napatawad na kita. I want you to be happy. Sana balang araw mabalitaan ko na matagumpay ka, maayos yung buhay mo. Hindi ko inisip na kahit kailan masama ka. Puro pagmamahal lang. Ingatan mo lagi yung sarili mo. Sana sa pagkakataong ito, hindi ka na magkamali sa naging desisyon mo. Sana alagaan ka na tama. Ingatan ka rin niya. Kaya ng pagmamahal at pag-iingat ko sa'yo. Thank you. Thank you sa 5 taon. Okay ka na, MJ? Opo. MJ, ganito, no? I know you've learned your lessons dito sa lalaking to, and you've learned it the hard way. The hardest way possible. Tasting your own medicine is even bitter. But, this is a phase sa buhay mo na pwede mo nang tuldukan. Huwag mo na siyang bigyan ng kama, ng kolon, or ng kahit anong pwede pang sundan. Lagyan mo na siya ng tuldok, ikaw na mismo ang tumapos sa kanya. Once itong lalaking to ay bumalik at kumatok ulit sa pintuan mo, sabihin mo na lang sa kanya, the ship has sailed. Tapos na tayo. Walang-wala na akong ibubuga kasi hindi ko na din kaya. Ikalawa, hindi na natin maibabalik ang dati. At lalong-lalo hindi tayo pwedeng mag-umpisa ng panibago. Masyado ng maraming sakit, masyado ng malalim yung sugat. Kahit anong tapal gawin mo, hindi na talaga siya mabubura. So itigil na lang natin bago pa natin masaktan ng lubusan yung isa't isa. To the point na wala na tayong respeto. Actually, andun na tayo eh. Nanggaling na tayo doon. At ayoko nang balikan pa. Gets mo ko, MJ? Opo. Just keep yourself together. From this moment forward, at least the storm has passed. Yun na lang yung tignan mo. Yun na lang yung i-look forward mo. Tapos na yung bagyo sa buhay mo. Makakahinga ka na ng maluwag. Makakaalpas ka na. May aftermath man, may buntot man yung bagyo, which is the pain. It's all part of the process. But then again, ang pinaka-importante, wala na sa iyo yung center ng bagyo. Tapos na. Lipas na. Gets mo ko, MJ? Opo. What you need to do is talk to a lawyer so you can get back whatever it is that you can out of that house, and then gamitin mo yung pera na yon to invest something or to do something for you and your kids. Like you can go travel, create memories, happy ones. Tapalan nyo yan ng forever happy moment with you and your kids. Yan yung bagay kasi na hindi na kayang tumbasan ng kahit anong pagmamahal from any other guy na dadating sa buhay mo. Yung memories that you can build with your kids. Gets mo ko, MJ? Opo. Mag-travel ka na lang with them. Spend quality time with them. Tanggalin mo or tapalan mo yung sakit na naramdaman mo sa kanya gamit yung pagmamahal na unconditional mula sa mga anak mo. Hindi man to yung sabihin nating makatulong sa'yo na makalimutan siya. This can give you a better meaning in life. Na in this life, we just have to find different reasons why we should be waking up in the morning and feel thankful na we are still alive. And in your case, you still have your kids with you. Sila hindi kayo pagpapalit. Sila hindi magkakaroon ng iba. Sila habang buhay kang mamahalin. Gets mo kay MJ? Opo. Maraming salamat, MJ, for calling my program, okay? And inom kang tubig, ha, dear? Don't beat yourself up. It's enough. What's done is done. It's all in the past. Move on na tayong dalawa, okay? Thank you. Napakalaking bagay po talaga dun nasabi.
It's okay, MJ. Lahat naman tayo nagkakamali. Huwag mo nang sisihin yung sarili mo. Huwag mo na i-down yung sarili mo. That's all behind you now. You are a better person now and continue being a better person. Okay? Opo. Maraming Salamat. salamat, MJ. Ingat ka lagi, be. Okay po. Salamat.